Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila, online devotion. Ang mga talata po na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa Isayas, Kabanatang 58, talatang 6 hanggang 7. Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin, ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit, at sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Ang mga talata po na ating binasa ay pahayag ng Diyos mula sa pamamagitan ni Propeta Isayas, na kung saan ang mga tao po ay malinaw sa kanila yung ibig sabihin ng pag-aayuno sa konteksto ng hindi mo na kumakain, naglalagay ng abo sa ulo, umuupo sa abo. Yun po yung pagpapakita ng isang tao ay nag-aayuno, nananalangin, prayer and fasting po. Ngunit si Isayas ay nangungusap sa mga tao, o ang ginagamit ng Diyos si Propeta Isayas na mangusap sa mga tao at kinakausap na yung isang bayan o isang bansa, particular po sa bansang Israel. Masyado po silang reliyoso, kaya isa sa paraan ng kanilang pagpapakita ng kanilang pagiging relihiyoso, na akala nila ay meron na silang koneksyon, kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno. Pero hindi yun ang nakikita ng Diyos sa kanila. Tayo po bilang mga mananampalataya, ginagawa din po natin yung pag-aayuno. May panahon, may takdang panahon, tinitingnan mo rin yung kalusugan at yung purpose kung bakit ka nag-aayuno. Pero sa konteksto pong ito ay mas tinitingnan ng Diyos ang laman ng kanilang puso, na kung saan ay mas ipakita nila yung pag-aayuno hindi doon sa pagpapahirap lang sa mga sarili nila. Nagugutom, kahit nakakadiri yung nasa abo, halos ipaligo nila sa katawan nila o sa sarili nila. Pero may gustong pag-aayuno na gustong gawin nila na nais ng Diyos. Una po, yung pagpapalaya sa mga bilanggo na di makatarungan. Yan ang gustong ipagawa ng Diyos sa kanila. Hindi ito dahil sa relihiyoso sila, kundi dahil ito yung pangangailangan at kalagayan sa isang lipunan na kung saan ay walang katarungan na nararanasan. Gayun din po yung pagkalag sa mga tanikala ng mga inaalipin, no? Yung mga panahon po na yon ay very rampant, laganap yung pang-aalipin sa mga tao, at yung dahil sa pang-aapi din sa kanila, kaya po sila ay hawak ng mas makapangyarihan. Gayun din po yung pag-aayuno na gusto ng Diyos na ipakita po nila sa pamamagitan ng gawa ay yung pakainin yung mga nagugutom, yung mga walang tirahan, patuluyin. Ang walang maisuot ay bigyan ng mga damit. At yung mga kamag-anak na nangangailangan ay tulungan at huwag pagkaitan ng tulong. Sa ganung kaparaanan, nais na makita ito ng Diyos na gawin ng kanyang bayan doon sa mga tao. Minsan, masyado po tayong relihiyoso, masyado tayong partikular sa oras, partikular po tayo sa eto, ganito, dapat gawin, hindi dapat gawin, no po. Pero nakakalimutan po yung ating tugon sa ating pamilya, sa kamag-anak na nangangailangan ng ating tugon sa lipunan. Wala ba tayong inaapi? Wala ba tayong pinagsasamantalahan sa kanilang kahinaan, sa kanilang kawalan, sa kanilang kahirapan? At
tayo po ba ay nakakakita din ng kapwa po natin na kailangan ng makakain o tulong na kahit pansamantala may matuluyan o nakakapagkaloob po tayo ng pangangailangan din sa kanilang pisikal na kalagayan ng kanilang kasuotan bukod sa pagkain. Yun po yung hinahanap ng Diyos sa bayang ito, sa bansang ito ng Israel. At sa ganitong kaparaanan din ay hinahamon po tayo na ipakita po natin yung pagiging spiritual natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay naipapadamat ay pagmamalasakit din natin ang ating kapwa bilang individual, bilang simbahan at bilang nakakaunawa ng mabuting balita. Bigyan tayo ng Panginoon ng patuloy na pagkakataon na makita po natin at dumaloy po sa atin ang pagpapala na makatulong sa ating kapwa na nangangailangan po bilang kapahayagan na tayo ay tunay na sumusunod sa Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Pinagpapala ka namin, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Salamat sa magdamag na pagbabantay, paggabay po sa amin. Muli mo kaming ginising na may kalakasan, may buhay, may mga salita mo. Ipapaalala sa amin upang magpatuloy at madagdagan ang aming pananampalataya. Panginoon, tulungan niyo po kami bilang individual, bilang simbahan, bilang inyong mga lingkod, Panginoon, na makatulong sa aming kapwa na nangangailangan. Huwag kaming mga bulag o kaya mga bingi sa pangangailangan po nila. Maaaring hindi po aksidente na may mga taong dinadala ka na humihingi ng tulong po sa amin, O Diyos. Mayroon man at wala, kahit kaunti, ay naipadama po namin yung pagmamahal, pagmamalasakit sa kanila. Bilang kapahayagan na kayo ay Diyos na nagtitiwala sa amin, na magagampanan po namin ito, hindi dahil kaya namin gawin, kundi dahil mula ito sa pagsunod sa mga salita mo, Panginoon. Sila naaabot ng tinig ng mensahe na ito. Katagpuin mo ang kanilang pangangailangan, pisikal na kagalingan, spiritual na kagalingan, Panginoon, ang mga relasyon at kaugnayan sa kanilang kapwa. We are sealing, Lord. Kayo po ang patuloy na maglagay sa puso namin ng pagpapakumbaba, pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. Katagpuin niyo po sila ngayon, minsan pa kami sa araw na ito, ng inyong banal na Espiritu. Tulungan niyo pong magampanan, magawa po namin ang mga pinagkakatiwala mo sa amin. Sa araw na ito, simula sa umagang ito, sa paaralan, sa mga estudyante, sa mga magulang na nagtatrabaho at sa mga nasa tahanan, ay matapos magawa po namin ang mga gawain pong na pinagkakatiwala mo. Ingatan niyo po ang bawat isa sa araw na ito, sa maghapon na ito. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.